ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Simula na ng kaabang-abang na kwentong hatid ng hiram na puso. Kapartner ang Sunsilk Strong and Long at Ariel with freshness of downy passion. Maghihintay sa'yo, maghihintay ako. Puso ko'y narito. Paano ko nga ba siya natulungan? Ito mo? Paano ko makakwento? Masasabi ko ba sa kanya kung anong tunay na nangyari? Masasabi ko ba sa kanya na nakapatay ako nang dahil sa kanya? Hindi, di ba? Prince? Ikaw ang bastos doon sa kaibigan ko sa coffee shop. Ikaw ang may kagawan kung bakit inatake sa puso nila. Gago! Pakisabi sa kaibigan mo, hindi kita sadya. Ano nangyari sa kanya? Parang nananaginip yata siya eh. Kasi narinig ko tinawag ni Mami si Roxanne. Nanaginip po ako kanina eh. Tapos pagising ko ho, sigaw yung nakita ko. Mira? Wala na ho akong maalala. Naku, nakita ko na ho nangyari yan, ilang beses na. Ano daw ho yan, may epekto ng anesthesia, di ba, no? Ma'am Roxanne, matagal ko na po kayo hinihintay. Gusto ko ba sana kayong makilala at makausap? Okay lang ho ako. Huwag mo na po kayo umusap. Oh, saan ka galing? Ba't parang ang init ng ulo mo? Kilira ko nilang kukwento. Pasok ka tayo sa loob. Ay naku, mamaya ka na pumasok. May mga bisita sila. Sino? Ma'am Roxanne, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Pero utang ko sa inyo ang bawat paghinga ko. Ang bawat sandali ko ng buhay ko. At ang bawat pagtibok ng puso ko. Mabait ka pa talagang bata. Kahit ngayon lang kita nakakausap, I can see na mabait ka talaga. Sapat na sa akin na sa isang katulad mo napunta ang puso ng anak ko. Napakabait niyo rin ho. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Napakaswerte ko ho. At pangako ko sa inyo, balang araw, susuklian ko po yung kabaitan na ipinakita niyo sa akin, sa amin ni Inay. Hindi na kailangan, Mira. Pero gusto ko ho, hindi ko alam kung paano. Pero balang araw ho, makakapag-isip din po ako. At kapag nangyari ho yun, sana ho hayaan niyo lang ho akong ipakita ho sa inyo yung pasasalamat ko. Kung yun ang gusto ko. Mrs. Avedra? Gusto niyo bang kumain? Salamat. Ba? Mukhang nakangiti ka yata ngayon. Natutuwa lang ako kasi ang gaan-gaan ng loob ko kay Lira. Oo. Mukhang mabait na bata nga yan si Lira eh. Tumatanaw siya ng malaking utang na loob sa atin. At alam mo, natutuwa rin ako dahil sa kanya napunta yung puso ni Angeline. Yes, nasa kanya nga ang puso ng anak natin. Kaya natutuwa ako sa kanya kanina nung tinawag niya akong mommy. Ikaw naman, nagkamali lang yung bata.
Gaya nga nung nasabi ni Seni, malamang epekto lang yun ng anesthesia. Gusto ko silang tulungan, Leo. Gusto kong siguraduhin maging okay si Lyra. Ano ka ba naman, Han? Hindi pa ba tulong yung ginagawa natin sa kanila? Sobra-sobra na nga yun eh. Hindi pa sapat yun. Hanggang na lang naman ang sweldo ng isang nurse ngayon. At saka, mahal ang mga gastusin ng isang heart transplant recipient. Libo-libong gagastusin nun, sigurado ko. Hindi nila kaya yun. Libo-libo eh. Milyon-milyon na nga inabot ng gastos natin eh. Hindi pa ba sapat yun? Hindi naman natin obligasyon yun eh. Kaya naman natin gumastos eh. Malaking bagay sa akin kung matutulungan natin sila. Alam mo, Roxanne, puso lang naman ni Angeline yung napunta sa kanya eh. Pero hindi naman siya si Angeline. Pero alam mo, kung dyan ka sasaya, sige. Nay, tama nga ho kayo. Sobrang bait pala talaga ng mga sa Avedra, no? Lalo na po si Ma'am Roxanne. Sobrang bait niya. Kaya siguro na ang gaan-gaan din ang loob ko sa kanya. Anak, wala ka ba talagang naaalala kung bakit natawag mo siya ng mami? Nay, wala po talaga eh. Hindi ko po alam. Eh, kahit nga po ako, nagulat ako na tinawag ko siyang mami. Nay, sorry ah. Walang problema. Okay lang yun. Huwag mo isipin yun. Sorry po. Okay lang. Becky. Oh, mukhang wala na ang mga bisita. Kaalis lang ho nila, Ninang. Oh, ba't parang bad trip ka, Dennis? Eh, nakita ko yung lalaki ng bus sa coffee shop eh. Sabi na nga ba, papahamak eh. Tingin tuloy na pala mo. Nasa pa ka pa tuloy. Okay lang. Teka muna. Ano nangyari kay Lyra? Nasaan na siya? Nalaman mo na ba ang mga sagot sa tanong mo? Yung lalaking nang bastos sa akin, nakita mo siya? Oo. Sinapak ko nga eh. Walang hiya yun. Ano naman ginagawa na dito sa ospital? Ewan ko dun. Baka nagnanakaw ng gamot. Mukha kasing addict. Dennis, hayaan mo na. Huwag ka nang magalit. Diyos ko, wag lang sana magpakita sa akin yung hambog na yun dahil siguradong aatakihin na naman ako sa puso. Kalma, kalma. Dennis, eto tubig Magkalma ka muna. Thank you. Nakakatakot ka pag mainit ang ulo. Mainit pa ba ulo mo? Mare, ano ka ba? Ang init ng ulo eh. Okay ka na ba? Dennis? Okay lang po, tita. Talaga, ha? Well, parehong-pareho kayo magkaibigan. Ganyan pala ang okay Yan na ba ang masaya sa'yo? Oy, tama na kayong dalawa, ha? Ano na? Oo. Nagkita na kami ulit. Nakapasok ako sa kwarto niya bago kami nagkakwento ng kaibigan niya. O ano? Kumabog ba ang dibdib mo? Pakiramdam mo ba na buhay ulit sa kanya si Angeline? Wala. Wala akong naramdaman na kahit ano sa kanya. Oo nga. Nasa kanya yung puso ni Angeline. Pero pare, hindi pa rin siya si Angeline eh. Ibang tao pa rin yun. Kaya simula ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Yun! Ha. Buti naman gumaling ka na sa kabaliwan mo. Akala ko tuluyan ka ng mabubuwang eh.